Ano ang aksyon naman ng PNP? Kausapin po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, sir. Good morning. Opo. Ang tanong ng bayan, ma'am, isang tao lang po ang hahainan po ng warrant of arrest na napatunayan naman na legal. Galing mismo sa The Hague at ipapatupad lang ng ating mga law enforcement agencies. Bakit hindi po ma-serve sa kanya? At ang laki pong kaguluhan ang nangyari pa. Sa amin po sa PNP, regarding po sa pagsaserve po ng warrant, depende po yan kung may directive po sa amin na i-serve po yung warrant, is agad naman po namin isa-serve. So, yun nga lang po, mga sinerserve po natin na warrant is yung mga warrants po na ini-issue po ng Korte ng Pilipinas. So, maliban na lamang po kung meron pong directive, meron pong may through channels po yung warrant na isa-serve namin, kung halimbawa po magmumula yan sa The Hague, meron po kasing dapat na proseso na mangyari bago pa po mapunta sa amin sa PNP yung pagsaserve ng warrant. Not unless meron pong directive sa amin, saka pa lang po namin ito a-actionan. So may proseso Ganun pala. from The Hague, pwedeng dumaan via, tapos may Interpol, meron kang transnational crimes before the PNP. So dapat daanan nyo lahat ng process na yun bago ma-execute yung arrest warrant na yan. Major, tama po? Tama po, hindi po kasi kami pwedeng basta-basta mag-serve ng warrant nang wala pong directive po sa amin ang ating korte. Opo, pero pakipaliwanag nyo lang po, ma'am. Ano po ang naging kaibahan nito doon sa pagsaserve ng warrant kay dating Pangulong Duterte? Hindi po ako masyadong privy dun sa kung ano man po yung paano yung naging proseso ng pagsaserve ng warrant kay former president. Pero sa ngayon po kasi nagkaroon po ng iba pang, kumbaga may iba pa pong usapin regarding sa pagsaserve po ng sinasabing warrant po kay Senator Bato. So hindi po siguro ako yung tamang tao para tanungin para dyan. Nandyan po aming PIO spokesperson, PNP spokesperson po. Opo. Pero sa panig po ng NCRPO, as we speak, ipinatawag po, nakausap po liderato ng NCRPO ng Senate. Ano po ang magiging role ninyo habang medyo tensyonado sa loob at labas po ng Senado, Major? Ang magiging primary role po ng NCRPO dito ay i-secure po yung perimeter ng Senate of the Philippines. Sa labas po kami since meron pong existing naman po ng security, internal security po ang Senate. So nandiyan naman po yung ating Senate Sergeant at Arms. So kami naman po is yung labas po, yung perimeter po ng Senate ang kailangan naming insecure para po siguraduhin po na magiging maayos po yung labas. Lalo na po may mga protesters po tayo, meron po tayong mga supporters na nandyan. So yun po yung role namin, i-secure po yung labas para may yung peace and order is mapanatili natin. At syempre yung kaayusan po lalo pa po at alam naman natin na marami pong dumadagsa na tao ngayon sa labas ng Opo. Major, isa lang, kung mapapansin natin simula partner nung arestuhan na nangyari, araw-araw dumarami yung mga nagrarally. Ganyan ba? Tapos nung isang araw o kahapon may ibang grupo na. So nagiging mainit po yung palitan ng akusasyon ng dalawang grupo. Ano po yung Magkaibang grupo ito, partner. Correct, pro and anti. Ano po magiging intervention ng NCRPO para hindi na po magpang-abot itong mga ito at gano'n na karaming ide-deploy natin dyan sa paligid ng Senado para makontain natin at mas maging peaceful pa rin naman yung kanilang mga protesta doon, ma'am? Sa ngayon po, meron po naman tayong round the clock na nakadeploy po dyan. Primarily, ang nakadeploy po natin bukod sa ating police visibility is yung mga CDM po natin para po dyan sa mga ralista natin, mga protesters na pro at mga anti na nandyan. So yun po yung natin, yun po yung sinisecure natin. Kaya po CDM yung nandyan natin, meron po tayong negotiating team para naman po makausap yung mga organizers na magkabilang grupo para po kung meron man silang gustong iparating, kung meron man silang mga gustong sabihin, ay magagawa po nila yan sa mapayapang paraan nang hindi po tayo nakakaabala dun sa mga, kumbaga po, yung talagang nandun na po sa perimeter ng Senate na araw-araw na nandun. Okay. Meron pa bang lockdown o naka-lockdown pa? Sa ngayon po meron pa po silang ini-implement na lockdown. So yung pong lockdown ay depende po sa kanila sa Senate.
Oo, pero pag pakipaliwanag lang po, pag sinabing lockdown, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas, ganun po ba yun? Depende po sa lockdown na kanilang pinapatupad. Meron po silang lockdown na pwedeng bawal pumasok or bawal lumabas. Meron naman po na limited po yung pagpasok at paglabas. Kumbaga po yung pag-secure nila ng pagpasok at paglabas, yun po yung kanilang mas ini-implement. Hindi naman po yung total lockdown na walang makakalabas at walang makakapasok. Ayun. So yung mga rallyista, hanggang saan po ninyo binibigyan sila ng espasyo para isagawa yung kanilang kilos protesta? Depende po sa kung hanggang saan sila abot. Meron po kasing nag-merge sa mismong harap po ng Senate. So, sa may Jokno Boulevard po is nagkakaroon na po tayo agad ng CDM contingents para hindi na po sila makapasok dun sa inner perimeter po ng Senate of the Philippines. Okay, sige po. Okay. Sana maging peaceful. Ayun na nga. Ang daming grupo yung magkikita-kita ngayon dyan. Baka Correct. magkabulyawan sila. Maging tensyonado. Wag Ma'am, naman. maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO.